Baste, merong sagot, merong opinyon tungkol sa reconciliation na inaalok ni BBM ng administrasyon. Ito guys, panoorin natin. Sabi ni Pangulong Marcos, gusto raw niya ng pagkakasundo sa inyong pamilya kahit wala namang pahayag mula sa inyong panig. Pero iginiit niyang dapat walang kondisyon ang reconciliation. Kahit nanawagan ang taong bayan na dapat iuwi niya si Perate, ano po ang reaksyon niyo rito? So, sa pagkakaintindi ko, gusto niya na may reconciliation pero walang condition, meaning walang terms, di ba? Yes. Kainin na yung reconciliation niya. Wala yan. He's been lying since he became president. Kita mo, tingnan nyo ha, gusto niya reconciliation. Hanggang ng 20 niya nga bugas, antod karon puta. Wala din, no. He's a liar. He's a liar. He lies so much. Puro kasinungalingan yung tao na yan. And ang style kasi ng administrasyon na yan, press release, gusto reconciliation. Ganito yon. Listen to me. Totoo yan. Totoo talaga yan. Alam mo yung kasalukuyang administrasyon, grabe, sobrang dami nilang, alam mo yung mga nilalabas, alam mo, para talaga masabi ng Pilipino na okay yung Pilipinas, okay yung bayan natin, maganda, maunlad. Ewan ko talaga. Totoo yung sinasabi, puro press release. Itong nangyari, 'di ba, pagkatapos ng eleksyon, so naratol sila, binisaya pa. Parang shaken sila with the results kasi nung pagsabi niya 12-0 papasok sila. Then ang nangyari, wala, watak-watak. And we do not even know kung saan kinuha ni Bam at saka ni Kiko Pangilinan yung boto nila. Huwag na natin pag-usapan yan because pero, di ba, yung resulta ng election, you have the administration, madumi na nga kayo maglaro, tapos ganun pa yung result na nakuha nyo. So, may mass resignation ngayon nangyari. Now, I have this theory. Itong mass resignation, sino man yung umalis talaga dito, is Soljan Guevara, di ba? Yeah. I think that was only a smokescreen to tanggalin si Soljan Guevara kasi they do not want to admit na hindi nila masagot mga tanong sa kanila. And I do not know kung ano ang gagawin nito ang bagong Solicitor General for the administration. So, yan, puro PR, puro positioning, puro angling sa media, and puro propaganda. That's all that you will get from this administration. It's been 3 years and it's been like that. So do not expect that things will get better dahil sa sinabi niya may reconciliation and he's trying to man up and no. Like what PRD said, and it clearly shows ngayon, midterm na ito, that he is weak. And nakita natin yan ngayon sa midterm elections na talagang mahina siya. Mayabang pa, magsabi ng 12-0, 12-0. Talo mga kandidato niya. Totoo yan, no? Alam mo yung, dun talaga ako na, alam mo, tama talaga si Baste. Alam mo yung sabi niyang si Soljen, kasi di ba siya lang naman talaga yung tatanggalin eh. Eksena lang talaga yung ginawa nila. Diyan sila eh, diyan sila madami sa mga eksena. At talagang totoo mo, biruin mo, mantakin mo lahat ng mga sinasabi ni BBM, kabaliktaran talaga lahat. Unang-una sa impeachment, sabi niya ayaw niya pero natuloy. Pangalawa sa budget, naku. Tapos pangatlo, sa ano yung kay PRD sa ICC, sabi niya hindi talaga kasi wala ng jurisdiction pero yun, pinalipad. Ginamit pa yung private jet niya. 'Di ba? Yung mga gano'n, puro talaga namang kasilungalingan, parang kabaliktaran talaga lahat ng sinasabi niya sa mga nangyayari. Ano ba 'yan? Naku naman talaga, kahit naman sana sa mga sinasabi na lang ay magkatugma. Alam mo 'yun, hindi ko talaga maintindihan guys, parang ako naguguluhan na rin ako. At lalong-lalo na yung kay Soljen, parang pinalabas talaga nila na si Soljen yung mahina kasi hindi niya kayang ipagtanggol yung mga ginawa ng administrasyon sa pagdakip at pagpapadala kay PRD sa ICC, which is yung totoo is ayaw lang talaga. Yung totoo ay totoo talaga na hindi nila kayang
ipagtanggol kasi walang jurisdiction eh. Kaya talaga, abangan talaga natin kung anong gagawing atake ng bagong Solicitor General, no? Sa mga kaso ng mga admin secretary sa ombudsman na final ni Amy Marcos. Kaya guys, let's be, let's be watchful. Watchful. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day. Bye. God bless everyone.